Hello, hello. Welcome po again sa ating pagtatapos ng Book of Ruth. Dito na po tayo sa chapter 4 and Adonai willing, ito po yung magiging last video natin, episode sa Book of Ruth. At salamat po for staying with us even dito sa closing ng Book of Ruth. And like I said po, sa susunod nating video, we will open ang ating pag-aaral sa one of the Gospels at Book of Mark, ang ating pong magiging topic sa ating ginagawang pag-aaral na ito, na verse by verse, chapter by chapter, Actually, dito po sa Book of Ruth, naka 20 plus episodes po tayo using ang tinatawag na inductive method. Diyan po natin makikita na marami pong nalalampasan na mga parts of the Bible kung hindi po ang inductive method ang gamit. Pero sa ating pong ginawang pag-aaral dito sa simple story na may 4 chapters na nag-average ng 18 verses per chapter, imagine naka 20 plus po tayo videos. Pretty much kung sa church setting, at least meron kang 15 preaching na magagawa sa Book of Ruth, Pero to compare, kung hindi po inductive ang gamit, pretty much merong 4 o 5 preaching na gamit na pwede nilang makuha o magawa when teaching or ang topic ay ang Book of Ruth. Yan po ang kaibahan ng inductive method at sa other method na gamit ng other ministers or other pastors, Kaya we do encourage na nawa ay ma-discover or ma-consider ang inductive method ng marami nating mga kapwa mangangaral, dahil so much gems, so much things na truths na pwede pong ma-discover po sa Bible using inductive method. Sige po, we will continue and we will close this book even sa segment na ito. Yes, the last time I believe ang na-cover natin up to verse 10 ng chapter 4, kaya we will proceed from verse 11. Kung meron po kayong Bible, please open with me dito sa Book of Ruth chapter 4 at magi-start po tayo sa verse 11. I'll start reading. And all the people who were at the gate and the elders said, "We are witnesses. The Lord make the woman who is coming to your house like Rachel and Leah, the two who built the house of Israel. And may you prosper in Ephrathah and be famous in Bethlehem." Ito yung sinasabi ng mga witnesses. Remember, ito po yung mga in-invite ni Boaz to sit with him as they waited sa kinsman redeemer, relative, na close relative ni Elimelech. And then nung nagkaroon sila ng pag-uusap, in-offer ni Boaz na kumbaga inopen sa kanya na yung property ni Boaz ay it's open to re-buy back. At gusto niya nga, pero nung sinabi niyang the moment you buy back the property, you need to take Ruth, the widow of Mahlon, dun po siya tumanggi. Ngayon, ang ginawa ni Boaz, in-announce niya na he will buy back the property. At the same time, he will take Ruth as his wife.
Eto ngayon, may mga witnesses, kaya ito yung mga sinabi ng mga witnesses about him and about yung magiging kumbaga magiging anak nila ni Ruth. And then ang sabi sa verse 12, may your house be like the house of Perez, whom Tamar bore to Judah, because of the offspring which the Lord will give you from this woman. Remember si Tamar po sa Book of Genesis, kung gusto po niyong balikan yung story na yon, actually sa genealogy ng ating Panginoong Jesus, even Yeshua, meron pong tatlong Gentile women na mention po. Kung balikan ninyo, kung if you will read yung genealogy ng ating Panginoong Jesus, even sa opening ng Book of Matthew. Ang na-mention po doon ay si Tamar. Ano po? Si Tamar, makikita natin yan sa Book of Genesis. Pangalawa, si Rahab. Si Rahab naman, ay ito po yung pagpasok ng mga Israelite sa Promised Land, at nandun nga po si Rahab. Remember, si Rahab, siya po yung harlot na nandoon nakatira by the wall, at siya po yung nag-keep sa mga spies. Now, after ni Rahab, ito na po si Ruth. Kaya very significant po ang mga babaeng ito, na sila po yung mga Gentile, pero na nagkaroon sila ng great contribution, involvement sa lahi ng mga Israelita, even sa genealogy ng ating mismong tagapagligtas, Panginoon, ang ating Panginoong Jesus. Ayan, kaya tatlo po yung Gentile na mga babae na involved sa great genealogy ng ating Panginoon, namely si Tamar, si Rahab, at si Ruth. Now, if you want to know more about kung sino si Rahab po, siya yung nanay ni Boaz. Imagine, nanay ni Boaz ay si Rahab. Meaning, nung makapasok ang mga Israelita sa Promised Land, nagsimula yung time of the judges. Yun na yun, ang magiging anak ni Rahab ngayon, kasi si Rahab na harlot nakapag-asawa ng Israelita. Ang pangalan niya si Salmon. Ang naging anak nila si Boaz. Ito yung Boaz na tinitingnan po natin sa story natin. Interesting, di po ba? Ito ngayon, sabi sa verse 13, so Boaz took Ruth, and she became his wife. And when he went into her, the Lord gave her conception, and she bore a son. Then the women, said to Naomi, blessed be the Lord, who has not left you this day without a close relative. And may his name be famous in Israel. And may he be to you a restorer of life and nourisher of your old age. For your daughter-in-law, ito po, sabi nila ng mga kababaihan. And may, sabi niya, your daughter-in-law, for your daughter-in-law who loves you, nasa verse 15 po ako, who is better to you than 7 sons, has borne him. Did you see that? Sabi nila, si Ruth daw, daughter-in-law ni Naomi, is basically better than 7 sons. Now, let's look at kung paano natin ito i-correlate sa atin. Ano po? Na ngayon sinasabi ng mga kababaihan, si Ruth ay isang Gentile na nag-migrate sa Bethlehem, at ngayon si simpleng Gentile woman ang sinasabi ng mga kababaihan kay Naomi na yung daughter-in-law mo is actually better than 7 sons. Ano po yung 7 sons? Ang 7 sons, magkaroon ka ng 7 sons at this time, will actually take care of you until your old age. Kasi kailangan mo ng lalaki
to sustain you, to support you sa panahon pong ito. Dahil sa panahong ito, wala pong college, walang university, walang mga ganun na opportunity ang mga kababaihan. Ang mga kababaihan are into finding someone who will secure them, who will provide for them. May pagkain and everything until sila ay tumanda, mamatay. Kailangan nila ng at least isang lalaki. Paano kung meron kang 7 sons? O talagang set ka na. Meron kang 7 sons. Kahit paano, ang lahat ng pangangailangan mo ay masusupply nila. Ang sinasabi po ng mga kababaihan kay Naomi, she is actually better than 7 sons. Paano po natin ito ma-correlate sa panahon natin? Well, number one po, dito tinitingnan natin si Ruth is correlate niya sa panahon natin ay tayong mga Gentile believers na ngayon ay nakasama tayo sa kung sino ang mga Israelita na mga tao ng Diyos. Pero before the Lord Jesus Christ came, died, and resurrected, iba po yung placement natin sa ating Panginoon. We need to go to Jerusalem. We need to proselyte ourselves into becoming Hebrew, and then tayo ay pwede nang mag-worship sa ating Panginoong Yahweh. Pero kung hindi, ay sino po yung mga sinasamba natin before that time? Kaya yung ating Panginoong Jesus na dumating dito, namatay at sinimulan niya yung covenant of grace, ngayon ang Biblia ay nakakarating po sa atin. So bilang Gentile na tayo ay naniwala, iba po ngayon ang ating nagagawa when it comes to the gospel. Dahil if you remember back sa Book of Acts, nung si Apostle Paul ay nagmi-minister po siya sa mga synagogue na pinupuntahan niya, hindi nila ina-accept yung gospel o kaya yung mensahe na ang tagapagligtas dumating, ang ating Panginoong Jesus, dumating na siya, namatay siya at nag-resurrect siya. Iniwan niya ngayon ang mensahe sa kung sino man ang maniwala ay magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Inire-reject ng mga Hudyo yan. So ang sabi ni Paul, I will flash po sa ating sa screen the exact account. Ang sabi ni Paul, since you are rejecting ang mensaheng ito, I will now go to the Gentiles. Nung pagpunta niya sa mga Gentiles, dito na po ang nagsimula yung gospel ay makarating sa mga Gentiles hanggang sa panahon natin ngayon na andito ang gospel na nireject po ng mga Hebrew at one time. Ngayon, di po ba ang mga Hebrew sila dapat ang nagpapahayag, sila ay yung humahayo at sabihan ang buong mundo about sa salvation ni Yahweh. Iyon na nga ang ating Panginoong Jesus. Pero hindi. Ngayon tayong mga Gentiles naman na naniwala, tayo ngayon ang nagagamit ng Panginoon. Hindi po ba yun din ang picture ni Ruth na she is actually better than 7 sons? Kayo rin po, you and I can be better than the 7 sons, meaning we can be better than what kung ano yung na-i-assign sa mga typical Hebrews na kung ano ang kanilang partisipasyon when it comes to spreading the gospel. Hindi po nangyayari sa kanila. Tayo, pwede pong mangyari sa atin. Kahit tayo po isang Gentile believer lang, I can think of a simple mananampalataya o simple believer na nandun siya sa mga kabundukan
at siya ay hahayo, maghahanap siya ng mga barangay, maghahanap siya ng mga, magbabahay-bahay siya at sabihan niya sila sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, paniniwala sa ating Panginoong Yesus. I believe that person is much better than 7 sons. Meaning, tingnan po natin ang Israel ngayon, they're so sophisticated and everything. They're so strong, even in military capability. Pero ano po yung nai-assign sa kanila ni Yahweh? Una pong binigay sa kanila ang Torah. Nagpakilala po ang Panginoong Yahweh sa kanila in many different ways throughout their history. Nandyan po ang ating Panginoong Yahweh. Pero ang isang Gentile, Pilipino, or kung anumang race, simply naniwala po sila sa ating Panginoong Yesus. Pero tingnan po natin ang kanilang nako-contribute when it comes to the gospel. Better than 7 Hebrews. Na ang mga Hebrews ngayon, they're still reluctant to believe na dumating na ang Messiah. Hindi po ba? Kaya yun ang nakikita nating correlation sa panahon natin. We are actually better than 7 Hebrew people who are not doing what they were assigned to do. And that is to tell the world about Yahweh. Ayun. Now, balik po tayo kay Ruth. Ito. Mga ilang verses na lang po ito. Tingnan po natin ang dalawang bagay about kay Ruth. Like I said, si Ruth po ay isang Gentile na babae galing sa Moab. Hindi po ba? Nung si Ruth ay nasa Moab, naging asawa niya si Malon, na experience niya, nakita niya yung the way they live their lives, the way they live their life, at the way they talk, yung kanilang pakikitungo and everything, nakita niya at na-experience niya. Nung ma-experience niya, namatay si Malon, babalik si Naomi sa Bethlehem, now she wants to follow. She's not following for any reason, but what she saw and what she experienced kay Malon at kay Naomi or sa pamilya nila. Yun po yung pina-follow yun po yung finalo ni Ruth. Now, sa pag-follow niya, nandun siya sa Bethlehem, since hindi po siya familiar sa kanilang pamamaraan, custom nila doon. She listened kay Naomi, she trusted her, and she obeyed her. Ayan. Kaya makikita natin yung progression. Una, na-witness niya. Pangalawa, na-experience niya how to live with these people. And then later, she followed. That made her follow. Nung pag-follow niya, now she trusted and she obeyed. Di po ba yun din ang progression ng isang Kristiyano dapat? Na ang ating Panginoon, marinig natin sa preaching, o kaya mabasa natin, ayan, naririnig natin. And then, hindi lang yun, you say, Lord, I accept you as my personal Savior, Lord of my life. And now, you will experience the goodness ng ating Panginoon. Lately nga, yung napakaganda nung kantang The Goodness of God. It's the goodness of God na inaawit natin, kinakanta natin ito. Every time ma-hear ko yon, it is true, yung goodness ng Panginoon sa atin. But we don't only tell about the goodness of God, that should spark sa atin, what should we do now we know the goodness of God? Hindi po yung nanonood lang tayo sa goodness ng Panginoon. May purpose ang Panginoon. Why? Why? He let us experience His goodness. Alam po ninyo yung purpose niyan? Ang purpose niyan is for us to have faith. Is for us to have action sa faith natin. Hindi po tayo mga anong tawag dito, yung spectator para makita lang yung goodness ng Panginoon. Wala tayong ownership doon. Parang nakita lang natin, parang ang mangyayari sa mga ganon na klaseng churchgoers o mananampalataya ay it's a rebuke.
Kung titingnan natin yung Book of Hebrews, nire-rebuke ng Panginoon yung mga Israelitang kumbaga nilabas niya sa Egypt. Nakita nila yung lahat ng mga kababalaghan, mga supernatural acts ng Panginoon. To the point, nakita nila yung Red Sea na nahati at sila'y nakapaglakad as if walking sa dry land. Nakita nila lahat yun. Pero ano ang nangyari? Hindi po nag-birth yung trust and faith nila sa ating Panginoon. Kung titingnan natin ang Book of Hebrews, sinasabi niya, yung walang belief, kumbaga unbelief ang nangyari sa kanila. Nakita nila lahat ng ginawa ng Panginoon pero hindi na birth yung faith. Hindi na birth yung trust at hindi na birth yung tatalima sila, mag-o-obey sila kahit anong sabihin ni Yahweh. Doon sila na-reject. Sabi nga ng Book of Hebrews, you cannot enter my rest. Kasi after all ng pinakita ko, na goodness ko sa inyo, wala naman kayong hindi na birth yung faith and trust and obedience nila kay Yahweh. Hindi po yun ang mangyayari sa atin. Remember si Ruth, una nakita niya. Tapos na-experience niya yung kung sino yung mga Hebrews, the way they worship Yahweh. And then nung umalis, nag-follow siya. Nung nandun na siya, ay nakinig siya at siya ay nagtiwala at siya ay nag-obey. Alam po ninyo ang magiging final moment ng ganun na progression. She was rewarded. Di po ba? She was rewarded. She became the husband of just not an ordinary person, but a man of standing. A man of standing with great wealth. Si Boaz nga. Imagine yung progression na yan. Ganon din po ang naghihintay sa bawat Kristiyano. Na at the moment, tayo po ay nakikita natin nabubuhay tayo sa goodness ng Panginoon. But let us not stop there. Tingnan natin kung ano yung susunod na ating gagawin. Ano po yung gustong mangyari ng Panginoon sa atin? Ano po yung mga invitation ng Panginoon? Ano yung challenge sa atin? Let us make that step para continue na makita natin yung progression natin as a Christian. At the end, nandyan po ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus na naghihintay. We will live with Him forevermore. Yan po yung correlation niyan na tayo nga si Ruth bilang Gentile na nakakilala. Yes? Sige po, i-continue natin yan. Ano? Ang sabi po dito, saan ako natapos sa 15? 16 ang sabi, then Naomi took the child and laid him on her bosom and became a nurse to him. Also the neighbor women gave him a name, saying, there is a son born to Naomi, and they called his name Obed. He is the father of Jesse, the father of David. Remember? Imagine po, ito yung magiging lolo ni David. King David, the very famous King David of Israel. Verse 18. Now this is the genealogy of Perez. Perez begat Hezron. Hezron begat Ram. And Ram begat Amminadab. Amminadab begat Nashon. And Nashon begat Salmon. Salmon begat Boaz, and Boaz begat Obed. Obed begat Jesse, and Jesse begat David. Wow! Dumating na dun sa point na yung genealogy na tapos kay David. Now, ito po yung titingnan natin. Panghuling ano na po ito, panghuling kumbaga correlation and message natin. Yung araw tinatamaan ako. Let me see if I can go over here. Now, yan. Excuse me po. Now, remember po si Ruth again sa chapter 2.
nung she has to dahil siyang mas malakas kay between her and Naomi, siya po ay nagpunta sa field. At she ended up going sa field ni Boaz. Sa field ni Boaz ay meron pong foreman, meron pong harvesters, meaning yung foreman siyang namamahala sa harvest field. Pero meron pong owner, siyempre si Boaz. Di po ba? Now, nung nagpunta po si Ruth sa field ni Boaz, meron pong foreman, may harvesters, may servant girls, pero she's not even one of them. Siya ay simply nakikipamulot. Kumbaga, i-rank natin sila, pinakamababa po si Ruth at that moment sa chapter 2. Pero she continued what she's supposed to be doing. Pagdating sa chapter 4, she became the wife of the owner. Now, kung ibalik natin si Ruth, ibalik po natin si Ruth sa field ngayon, after ng chapter 4. Meron pong foreman, merong harvesters, may servant girls. Nasaan po si Ruth? Nandito po ba siya? Mas mababa sa mga servant girls? Obviously, hindi. Nandito po siya. Actually, si Ruth will ended up mas mataas pa sa foreman. Alam po ba natin sa Book of Hebrews din, I will show you the verse po. And number 1, nung ma-mention sa chapter 1 ang mga angels, I believe sa verse 17, mention po na ang mga angels are ministering spirits to those who will inherit salvation. Again, sasabihin ko po, ang mga angels daw are ministering spirits for those who will inherit salvation. Meaning, when it comes to harvest field, involved ang mga angels. Kaya lang ang mga angels, iba-iba po yung ranks nila. Yung, alam natin, ang pinakamataas ay archangels, and then meron pong mga cherubs, meron pong seraphs, at meron ding mga other angels. So, did you see that? The foreman, the harvesters, the servant girls, and so forth. Now, sinasabi po ni Apostle Paul, at one time, I believe sa Corinth ito. Let me look at the verse po. Sinasabi po ni, by the way, bago ko po sabihin yung sinabi ni Apostle Paul, at the moment, tayo po ngayon na mga sa ano natin, sa place natin dito sa human body natin, we are a little lower than the angels. Sinabi din sa Book of Hebrews, I believe sa chapter 2 na yan chapter 2 verse 4. Sinasabi po ng author ng Book of Hebrews na tayo are a little lower than the angels right now. Pero when we go to God with Christ, iba po ang usapan dyan. Sinasabi po ni Apostle Paul na bakit hindi nyo pag-usapan yung hindi ninyo pinagkakaunawaan between believers. Hindi ba ninyo alam, sabi, one day, someday, we will judge the angels. So, ang sinasabi ni Paul, someday tayo, mas mataas pa sa mga angels. Di po ba? So, that means, you cannot judge someone higher than you. You only judge someone lower than you. Kaya yun po ang naghihintay sa atin. Na ngayon, ang harvest field ay tayo ma-involve in any way na tayo makapag-participate, whether masabihan natin ng tao, whether sa resources o sa lakas, gamitin natin kung what the Lord blessed us in this life para sa kaligtasan ng isang tao o maraming tao. The day will come, pag nandun na po tayo sa piling ng ating Panginoon, we will be with Him, and the rest are just lower than us, even ang mga angels. I believe that is the picture na pwedeng ipakita sa atin ng Book of Ruth. Meaning, sa buhay na ito, we are not to
we are not to work on what level, what position we can have in this life. Ang Panginoon, kung sino yung nagpapakumbaba, itataas po niya. At yan ay literal na gagawin niya sa bawat Kristiyano na mananagumpay, magtatagumpay sa kanilang buhay Kristiyano. Dahil imagine, what position will that be? Na tayo mismo mataas pa sa mga angels. Sasabihin ko lang po, merong isang angel, hindi na sinabi kung seraph siya, cherub siya, o archangel siya. Sa panahon ni Isaiah, isang angel po ang mga Assyrian army, binisidge nila, pinaikutan nila ang Jerusalem. Alam po ba ninyo na one night, is it, hindi ko pumano yung number ngayon, 180 or 85,000 Assyrian soldiers pinatay po ng isang anghel sa isang gabi. We're talking hours lang yon, isang angel. And now someday tayo na magtatagumpay sa buhay na ito. Just focus lang sa pinapagawa ng Panginoon. Imagine, you will be higher than even the highest rank ng angel with Christ. Tayo po ay ibang klaseng survivor when we get to heaven. Kaya hindi po ang buhay na ito, hindi sa buhay na ito, tayo ay magiging busy tayo na make sure na andyan tayo sa higher position ng buhay na ito. This is temporary. Sinong i-impress natin? Ang mga unbelievers? Of course not. I hope not. Ang sa atin ay we will just have to continue serving the Lord. We will just have to continue offer our lives, everything that we have, para another soul will know about God and will enter ang kanyang kingdom. O yan, talaga nakakasilaw na doon at lumipat na lang po ako dito. What I'm saying ay yun po ang pwede nating mapulot na mga lessons from beginning, chapter 1, 2, 3, 4, dito makita natin yung ultimate na pwede palang mangyari sa atin as a Gentile, coming to know in faith ang ating Panginoong Jesus. Yun po yung nakasalalay sa atin. Well, of course, the most important personality dito or character, ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Yun po yung character ni Boaz. Kasi without Boaz naman, wala na desperation na ang magiging lagay ni Naomi, ni Ruth and everyone. But because there is a person like Boaz, kaya po nag-turn around ng story. Sa atin din po, tayo ay we are destined to perdition. Tayo po lahat kung wala pong dumating dito to sacrifice and to die for us, lahat po tayo impyerno ang punta natin. Kaya salamat sa ating Panginoong Yeshua, salamat sa ating Panginoong Jesus. You came to save us. You don't have to, and yet because of your love, kayo'y nagpunta dito. Lahat kami ngayon ay may chance na makakilala sa inyo. Salamat po, Panginoong Jesus. Alright, hanggang dito lang po tayo. Sa next video natin, start natin yung Book of Mark. Again, salamat po ng marami for those who watch this study from chapter 1 up to this time. Hanggang sa susunod, God bless you and shalom.